Okay guys, now ngayon ay welcome naman sa channel natin, no, Sir Dennis. At iba-iba naman ang yung mapanood ngayon kasi yung mga previous, no, nag-series po tayo ng aircon. At ngayon ay iba naman ang i-reveal ko sa inyo ay ref naman na 9 cubic na pinaayos po sa atin. Sharp na hindi na lumamig at the same time wala ng cover. At mamaya papakita ko sa inyo. At bago ang lahat, no, don't forget to like, share and subscribe, no, sa channel na to, Sir Dennis. At muli ako magpapasalamat sa lahat ng ating mga viewers, no. Thanks for watching, lalo na sa ating viewers sa international at kahit mapalokal, no, lahat ng mga nanonood na hindi pa nakasubscribe, no, sana po ay makapag-subscribe kayo para update po kayo sa ating video na ilalabas. At salamat din sa mga nanonood at nakapag-subscribe na, no, nang umabot na po tayo ng 1,600, no, subscribers. Sana ay marami pang makapag-subscribe. At don't forget pala sa anak ko, no, pwede nyo i-search sa YouTube, no, iNipper, at yung lalo na mga kids, no, or ang mga kabataan, pwede nyo mapanood, no, iNipper na search nyo lang doon sa YouTube. At itong case na to, no, hindi na lumamig, kaya ito ipapakita ko sa iyo step by step na hindi na lang pinakita ko yung kabuuan, no. Ito ang nangyari, may butas to na part dito, no. May butas, kaya ang ginawa natin to ay inipoksihan natin to, nilinis muna, tinanggal natin yung pintura, and then yung butas ay nilagyan po natin ng Dibcon, no. Dibcon steel epoxy, no. Kaya yan, ito kasi napakaganda nito kasi high quality siya, high performance, no. Kahit malamig, kasi lalo na ang evaporator ay lagi itong malamig, kaya niyang i-hold lalo na sa 2,500 PSI. Now, ang ginawa natin, dinib ko na natin to kahapon at hindi ko na lang pinakita. At after ng dinib ko natin, ay inisprehan natin ng buisen, no. Ito, inisprehan natin para kahit papano ay maganda tingnan, no, pumuti. Kaya ito na po yung finish na. Ang gagawin natin ngayon, guys, ang ipapakita ko sa inyo, lalagyan nating plastic cover, no, itong part na to. Now, mahalaga lang sa paglagay ng plastic cover, huwag kalimutan yung butas. Sabi ko nga yan, mga butas lalagyan natin, no. And then magkakat tayo ng plastic, no. Nakabili ako ng plastic, and then ito screw lang, tsaka yung rubber, no. Ito lang ang mahalaga. Now, ito yung plastic cover na ating ikakat, ay papakita ko sa inyo. Ang mahalaga din pala, no, ay susukatan natin, no, ilalaps lang natin katulad nito, no. Ito 14 inches, no, yan. Yan 14 inches, and then yung yung lapad niya ay umabot ng dito lang siguro na mga 16 and 1/2, no, ang lapad niya. Kaya dito tayo magka-cutting. Ito papakita ko sa inyo. Now, nakabili ako nito, guys, no, isang metros, 130, no, makapal to. Kaya bihira tayo makakabili ngayon kasi unang-una ginamit ko sa mga jeep yung partition, yung harang, no, sa mga passenger seat, no. Ito yung mga ginagamit nila na makapal, no. Kaya marami naman to mabibilhan kung makakabili kayo. Ang bili ko nito ay 130, no, isang metros, no, isang meter. Kaya ganun lang, nasusukatan natin. Sabi ko nga ay kukuha tayo ng 14 inches yan ang pababaan, din ang lapad ay 16, no, 16 and 1/2. Na ito na po yun, yan, kinating natin, ito na po yun ang 16 and 1/2, no, inches, and din ang baba ay 14 inches. Now ngayon ikakabit natin step by step procedure. Nakabit na natin, guys. Now ang gagawin lang natin, guys, para hindi kayo mahirapan, now ang ginawa ko kasi may butane fuel ako, sinunog ko lang tong yung tie wire, no. Ito ang ginamit natin pang butas. Huwag po kayo gumamit ng drill bit, no, kasi delikado, kasi ang mangyayari baka mabutas yung tubig natin sa evaporator. Ito lang initin natin, and then tusok lang natin, dandahan lang, no, huwag niyong lakihan kasi dapat ikasya lang natin yung screw na ipapasok natin. Ganito lang ka liit. Kaya dandahan lang natin, guys. Ganito lang, no, diretso mo lang, initan mo lang to konti, no. Kung wala kayong ganito, kahit sa mga kalan or mga uling, lalagay nyo lang to, papainitin lang, and then tusok nyo yung tie wire sa plastic, no. Designated, kahit ilang priraso, no. Ito ay 5
at screw ang ginamit po natin. Now, ngayon ikakabit na natin yung plastic cover. Now, okay guys, natapos na natin paglagay ng plastic cover, no? Ayan, napakaganda. Kasi nilalaps lang natin konti, no? Pagbukas, no? Ganun lang ang sistema. Ang purpose lang nito para ma-minimize na hindi malaglag yung lamig sa loob ng evaporator. At ang pangalawa, makakasave po tayo ng energy sa kuryente. Kasi alam nyo kung bakit, kasi mag-automatic agad siya. Mabilis siyang lumamig at mabilis siyang mag-automatic. Unless na wala siyang cover ay matakaw siya sa kuryente at hindi makapag-automatic kasi yung lamig sa loob ay laging may labas niya. Kaya napakalaga to mga guys, no? Marami na tayong nalagyan ng ganito, marami na tayong natulungan at marami ng viewers na ito ang ginaya nila kasi ang hirap maghanap ng cover ng evaporator. Kaya ngayon ang gagawin natin na ilagay na natin, ibabacuum na natin tong unit at mamaya ikakargahan natin ng Freon. Okay, tuloy-tuloy lang guys na ipapakita ko sa inyo ng step-by-step procedure. Okay guys, na nandito tayo sa likod ng system na inayos natin na ref na 9 cubic. Now ngayon, kakabit lang natin yung hose, no? Ito yung sa charging and then ito po yung sa vacuum, no? Iba-vacuum na natin yung system. Okay, na ganito lang, no? Step-by-step procedure. Siguro iba-vacuumin natin ng 20 to 30 minutes para matanggal yung tawag nito, matanggal yung hangin sa loob. Now, okay, start na natin i-vacuum. Yan. Yun. Oh. Yan. Ba-vacuum natin to 20 to 30 minutes mga guys. Now, ang lalagay natin na Freon ay 134A, no? Na klase na Freon ang ilalagay natin. Now ito guys, ang 134A, no, ilalagay natin na Freon. Ito. Yan, 134A. Kaya mamaya after 20 to 30 minutes ay babacuumin. After ng vacuum natin 20 to 30 minutes, kakargahan na natin ng Freon. Okay, ganun lang, tuloy-tuloy lang mga guys, no, para masundan itong procedure.
guys, now naka 20 minutes na tayo na binacuum natin yung system, no? At ngayon ay kakargahan na natin ng Freon 133. Kaya ngayon ang gagawin natin, no, i-close muna natin yung valve, no, bago natin tanggalin kasi siyempre makapasok yung hangin. Close muna natin yung valve and then patayin natin yung vacuum pump. Yun. Then kabit natin sa tangke para kargahan na natin. Yun, buksan na natin yung tangke, mga guys. Then, cords natin, palabasin muna natin yung hangin dito sa kabilang side. Yun. Then, kargahan natin. Yun. Pasok na natin yung Freon. Kaya ngayon, i-on na natin. Sasaksak na natin yung source niya para matistingan na natin. Yan. Kargahan mo lang natin ng konti, no? Para dagdag na lang tayo. Na upo yun, no? Saksak na natin. O pala yung ano doon. Yun. Na gumana na yung compressor natin. Yan, gumana na. Kaya unti-unti nating kakargahan lang na Freon, mga guys. Pag ganitong mga klase, 6 to 8 lang, no, ang charging natin phase side, no, ang low side. Kaya unti-unti na natin na dagdagan yung Freon para makita natin yung exact na presyon. So ngayon, ang karga natin ay 6 PSI. Mamaya malalaman natin, no, mga 5 to 10 minutes, malalaman na natin kung maghilo yung evaporator niya. Kaya sundan nyo lang to, no, ang video na to para makuha nyo or mapulutan ng aral. Now, don't forget, no, to like, share, and subscribe. Mga guys, update. Mamaya tingnan natin yung evaporator kung naghilo ba, no, yung nagmaterialize ba yung ginawa natin. Okay guys, now ngayon naka 30 minutes tayo na pinanda na natin. Now, ang pressure ngayon ay nasa 6 PSI lang ang karga natin, pero napakalamig na. Now ngayon, titingnan natin sa loob kung para ma-actual natin, no, para makita nyo rin kung gumana ba o lumabig ba yung evaporator. Kaya ikutin natin, okay guys, no. Buksan natin yung evaporator, titignan na natin, no. Naka 30 minutes pa lang, no. Simula nung pag-on natin, 30 minutes pa lang ang nakalipas, no. Kaya buksan na natin yung evaporator kung lumamig at yung DIY plastic cover na nilagay natin. Ayun, wow, no. Napakaganda kasi nagmo-moist siya. Ibig sabihin, lumamig 'yon. Tingnan natin. 'Yun, ang lamig. Oh. Now, napakalamig, oh. Oh. Yan, 30 minutes pa lang to, mga guys, pero pansin nyo, no, lumamig na. Kaya napakabuti, no, nagmaterialize yung ginawa natin, napakabuti, no. Salamat sa Panginoon dahil sa ganitong bagay, no, buhay talaga ang Diyos. Kaya, okay guys, now don't forget to like, share, and subscribe para masundan nyo pa yung mga video na i-reveal namin sa inyo. Now, maraming salamat, no, sa lahat ng mga nanonood at nag-subscribe, no. Thanks for watching.